So, yun na naman nga po mga ka-DIY. So, meron na naman tayo ditong isang unit na natapos. So, sobrang kalat na naman. So, bali ito yung isang unit na nakapila natin. So, hindi, wala pa yan. Gagawin ko pa yan. So, ito yung ating natapos na unit. So, bali ito yung kay Sir Jess na pinagawa sa akin. So, meron siyang battery na 60 AH battery pack na LiPo 432-700. So, bali sa mga nagtatanong ano nga ba yung kayang paganahin ng ating portable solar generator. So, meron kami ditong isang refrigerator. So, may rated wattage siya na 100 watts. And ito try din natin tong isang air cooler natin and also yung electric fan doon. So, itong rep natin is nakasaksak. So, as you can see, yun yung kanyang wire. So, bubunutin natin. At itatry natin dito sa ating portable solar generator. So, kayang-kaya ito ng ating battery. And, so, saksak natin. So, yan. Nasaksak na. So, ito nga pala yung portable generator natin. So, yan. So, meron siyang 1,000 watt inverter, 150 watts na MPPT charge controller, and as you can see dito yung switch niya. So, pag in-on ko yung switch na to, meron papalo yung relay. So, ito yung pinakang safety breaker niya. So, relay yung ginamit ko. So, meron siyang LBD module. Ito yung LBD module para pag lobat na yung ating battery pack, magkukusa na siyang patay. So, as you can see, meron tayong voltage na 13.2 volts. So, hindi ko pa naset ng maayos yung monitor natin. So, actually, load charge niya ng 13.2. So, bali, try natin yung ating refrigerator. So, ito nga yung kanyang capacitor, balancer, and kanyang BMS. And meron siyang 1,000 watts inverter. So, kaya yung ating refrigerator na 100 watts. So, ang pag-on lang, so as you can see, ang process ng pag-on ng ating portable is ito yung main switch niya. So, first, open lang muna natin ang kanyang monitor. Okay, so, pindutin lang natin dyan. So, pag on, naka-on na, makikita mo kung ilang volt. And open mo dito. Maririnig kayong maglalagutok. Yun. So, pumalo yung relay. So, pag nag-on yung relay, ito naman yung safety switch ng ating inverter. So, tinago ko dito yung switch para safe ang ating inverter. So, yan. Ang pag-on ng inverter, so, on, makikita nyo yung papalo yung voltage ng battery. So, yan yung voltage ng battery. So, as you can see, umiilaw ang ating inverter. So, ibig sabihin ng yellow light is working siya. So, tignan natin kung napagana ba ang ating rep na double door Samsung. So, yun. Umiilaw. As you can see, kayang-kaya paganahin ng ating rep. Tignan natin sa ating monitor kung ilang watts ba. So, makikita nyo sa ating wattage. So, pumapalo siya ng 155 watts. So, yan yung wattage na kinukuha niya. So, kayang-kaya paganahin ang ating 100 watts na refrigerator. So, yan. As you can see, gumagana. Yan. Walang laman yung ating rep. So, yan. Puro tubig yung laman ng ating rep. So, as you can see, umiilaw. Yung wire niya is nakasaksak sa ating portable solar generator. So, yan. Yun yung wire niya. Papunta dun sa ating rep. So, itatry naman natin yung ating isang air cooler. So, ito. Saksak natin. So, bunutin na natin tong ating rep. So, first, patayin muna natin yung ating inverter. Yan. So, nakapatay ng ating inverter. Yan. Saksak na natin siya doon sa outlet. So, itatry na naman natin yung ating air cooler. So, ito yung air cooler natin. I think itong air cooler natin na to is papalo lang siya ng 70 watts. Ito yung rated niya. So, saan
Ano ba yung ano ito? Yan. 60 watts lang pala ang ating air cooler. So 50 Hz frequency niya, 50 Hz. So pwede naman to sa 60 Hz. So saksak natin siya. Same procedure. Pagsaksak, power on natin ang ating inverter. As you can see, meron siyang light, green light. Ibig sabihin normal yung ating inverter. So try natin i-power on ang ating air cooler. Power on. So yun, gumagana. Naka-low siya, mid and high. Yan, as you can see, gumagana ang ating air cooler. So pag run out, so mayroon kayong backup power para i-power up yung inyong mga appliances. So yan, nagsiswing pa yan with water. And kung tingnan natin kung ilang watts ang ating so pumalo siya ng around 73 watts. So yun yung wattage niya. So yan ang ating portable solar generator sa mga ka-DIY. So para sa mga gustong magpagawa, mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page para magawan ko kayo ng ating portable generator. So yun lang po. Maraming salamat. And sa next build natin, mag-update tayo. Ito, bubutasan ko pa lang. So maraming salamat. Yun lang.